So through Jesus, therefore, let us continually offer to God the sacrifice of praise. Bakit kaya tinuturuan tayo na through Jesus, therefore? Kasi po, tinuturuan tayo dito na to offer the sacrifice of praise para alalahanin natin, continually alalahanin natin yung kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa atin. Ano ba yung kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa atin? Yung ipinako siya sa krus, nagsakripisyo siya, bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao siya. Para kanino? Para tubusin yung mga kasalanan natin. Anong klaseng kasalanan? Kasalanan noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat sa Diyos na nandirito tayo. What is sacrifice? Ang sabi dito, a sacrifice is something that costs us. It is our time, our comfort, our strength, our emotion. What is praise? Praise, it is a worship, thanksgiving, honoring, and declaring who God is that comes from the heart. Declaring that kung sino ba ang Diyos sa ating buhay. So, ang sacrifice po is yung, it will cost us something. Ang sacrifice po is yung gagawin mo kahit hindi mo gusto. Yung ibibigay mo yung oras mo, ibibigay mo yung comfort mo, ibibigay mo yung lahat sa'yo. Yun po yung sacrifice. Ang hinihingi po ng Lord is a sacrifice of praise. Kanina, di ba, sabi nung worship leader, parang malungkot tayo. Sabi ulit ni Pastor Mario, parang malungkot tayo. Malungkot po ba tayo? Oh, hindi naman pala malungkot. So, ang sacrifice of praise po is, gagawin natin yun para sa Diyos. Nandirito tayo, magpupuri tayo sa Diyos, sasamba tayo sa Diyos, lulundag tayo sa Diyos, sasayaw tayo sa Diyos, kakanta tayo sa Diyos sa kabila ng ating mga problema. Hindi natin mapipigilan yung kamay na itaas, i-worship ang Lord. Nakita ko sa Facebook, pag tinataas mo raw yung kamay mo, tapos nagpupuri ka, dalawang kamay, yung pump daw nung heart mo is bumibilis. Ibig sabihin, para ka rin nag-e-exercise. So, ang sabi po dito, sometimes we come into the place like this. Ganito po. And then, ayaw nating kumanta. Kasi meron po mga church, sorry po sa ibang mga church, meron kasing mga simbahan na tayo kasi is Pentecostal church. We are more dramatic, we are more magalaw, we believe in speaking in tongues. Masyado tayong magalaw. Pero biblical po yun, wag po kayong mag-alala. Biblical po yun. Lahat po ng ginagawa natin, biblical. Ginawa po yun ni Haring David. Nalulugod po ang Diyos pag nagpupuri tayo sa Kanya, sumasamba tayo sa Kanya, pinapangalangalan po natin siya. At lagi po nating tandaan, a sacrifice of praise is not only when we are at the church or when we are gathering, but it is how we live our life. Hindi lamang po ang sacrifice of praise is yung pagpupuri, pagsamba, pero ang sabi po sa next verse is sacrifice of, balik natin sa verse 15. Ayan, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of the lips that confess His name. So, hindi lamang po sa pamamagitan ng pag-awit yung pagpupuri natin, paghahandog natin ng pagpupuri sa Diyos. Ang tanong po, what is the fruit of our lips that confess His name? What is the fruit of our lips? Ano po ba yung lumalabas sa ating puso? Ang tanong po, saan po nanggagaling yung fruits ng ating mga bibig? It is the seeds of the heart. Ang sabi po, di ba sa Bible is, for out of the abundance of the heart, the mouth speak. So, kung ano po yung lumalabas sa ating mga bibig, yun po yung laman ng ating puso. So, ang bawat isa po dito, naniniwala ako na yung worship po nating pagdating sa ating Diyos na buhay ay authentic worship po. Totoo po, wala pong fake dito. Sabi nga kahapon sa prayer and fasting, we are not generic. Hindi tayo nandito, tapos pagbaba natin, iba na ulit yung character natin. Dapat po, kung ano tayo sa ibabaw ng pulpit, ganun din po tayo sa baba. So, ang sabi po is, the fruit of the lips that confess His name. Makibukas po tayo sa Isaiah 29:13.
Ayan, ang sabi po is, the Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips. But their hearts are far from me. Their worship is based on merely human rules they have been taught. Naniniwala naman po tayo na hindi tayo lip service dito. Na lahat po na nandirito, pumunta tayo dito para purihin, sambahin ng Diyos sa spirito at katotohanan. Meron po kasing mga ibang tao, so hindi ko po itinutukoy yung mga nasa loob. Meron po ibang tao na verbally they honor God, but their hearts are not truly committed to Him. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam if we are truly committed po sa Diyos. Kung totoong yung ating pagsamba, pagpupuri ay hindi lamang sa bibig, kundi nagmumula din sa ating puso. So how do we approach God with authentic worship? Makibukas po tayo sa Psalms 100 verse 4. Ayan, in the Old Testament po, ang mga worshiper po, pumupunta po sila sa templo, nagdadala sila ng sacrifice. Tapos, syempre, bago ka magdala ng sacrifice, sa mga nakakapagbasa sa Old Testament kung paano ka magdadala ng handog sa templo, is merong mga preparation, and then hindi ka basta makakapasok dun sa tabernakulo or tabernacle. Hindi ka basta makakapasok. Pero purihin ng Diyos, dahil sa ginawa niyan, sabi, through Jesus, therefore, let us offer to God a sacrifice of praise. Dahil through Jesus, hinati na po yung kortina, and we can come po directly sa Lord. Kahit po saan tayo magpunta, pwede tayong manalangin sa Lord. Kasi ang sabi nga, di ba, God is everywhere. Is it omnipotent ba? Ayun, omnipresent. Omnipresent. So God is everywhere. Salamat po sa Panginoong Jesus dahil sa sakripisyo niya, dahil sa ginawa niya, dahil sa pagpapako sa kanya sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay, binigyan niya na tayo ng pagkakataon na makapasok. Dati kasi kailangan ang pwede lang pumasok mga priest, mga high priest. So sa panahon ngayon, mga pastor lang. Pero alam niyo po, binigyan na tayo ni Jesus ng directly na makakapasok tayo sa Kanya. Hindi mo na kailangan magpa-schedule. Si Jesus, kahit nasan ka, pwede kang manalangin. Pwede kang mag-offer ng sacrifice of praise. Ang sabi po dito is, Psalms 100 verse 4. Enter His gate with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Ang sabi po dito, pumasok kayo sa Kanyang templo nang may pagpasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa Kanya. Ang sabi po, di ba? Sabi po kahapon sa prayer and fasting, wala naman kasi tayong gate, pero sa ancient times, sa panahon ng Israel, papasok ka muna sa gate and then bago ka makapasok sa templo. Pag pumasok po tayo dito sa pinto na to, ang sabi is, pumapasok na daw tayo sa heavenly realm, or sa presensya ng Diyos. So naniniwala po ba kayo na pag pumasok kayo sa pinto niya, nasa presensya niya kayo ng Diyos? Ang sabi po, pumasok kayo sa kanyang templo nang may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri kayo sa Kanya. And the question is, the fruit of lips that openly profess His name. Ang tanong po, pagpasok po ba natin dito kanina, ano po yung ginawa natin? Are we starting praying? Wow, glory to God. Kasi dumating kami, may nagpe-pray na. Ayan. Ang sabi po sa Psalms 100 verse 5, bakit kailangan tayong magpasalamat? Bakit kailangan tayong magpuri sa Diyos? Pag pumasok na tayo sa Kanyang courts, sa Kanyang gate, and then sa Kanyang courts. Ang sabi po dito, dahil mabuti ang Diyos. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan, at ang Kanyang katapatan ay magpakailanman. So naniniwala naman ako na nananalangin tayo kanina pagdating natin. And the question is, after nating manalangin, ano po yung ginawa natin? Ako po, I love fellowship. Pero
pag pumasok ako sa simbahang ito, nararamdaman ko na yung presensya ng Diyos. So pag sinabi mong nararamdaman mo yung presensya ng Diyos, tapos nandyan ka na, nanalangin ka na, pumasok ka na sa pintuan, nandyan na yung presensya ng Diyos, we have to quiet our soul. Ibig sabihin, kailangan nating tumahimik. Kasi madalas sinasabi ni Pastor Mario, di ba? Siguro pagdating ng 10 o'clock, or before 10 o'clock, wala na dapat yung chatting session. Or pagdating natin dito, kasi nagbihis ka, sumamba ka, sasamba ka, nag-prepare ka, so hinahanda mo yung puso mo. Siyempre, dapat pagdating mo dito, nandun na yung reverence. Reverence, ibig sabihin yung pagrespeto, yung paggalang mo sa Diyos, na hindi ka papasok dito na parang bahay mo lang to. Na hindi ka papasok dito na parang wala lang, uupo ka lang, mag-iingay ka lang. Tapos, pagdating sa pulpit, sasamba ka, kakanta ka. Nasaan yung reverence sa Lord? Diba? We have to worship the Lord, hindi lamang sa pamamagitan ng ating mga labi, even sa pamamagitan ng ating mga galaw. Palaging sinasabi ni Pastor Mario yun, let us offer our life to the Lord. 2 hours lang pag Sunday, sa mga may ministry, 2 hours pag Sunday morning. Sige, 3 hours kasi nauna kayo, then 3 hours sa gabi. Pero, time to para sa Lord. So, ibigay natin yung para sa Lord. Let us respect the Lord. Pagpasok natin sa pinto, respeto natin ang presensya ng Diyos. Respeto natin ang banal na Espiritu. Salamat sa banal na Espiritu na lagi nating pinapanalangin na, Lord, punuin mo ng iyong presensya ang gusaling ito. Punuin mo ng iyong presensya ang 4 na sulok ng gusaling ito. Pag sinabing punuin, di ba sabi, turuan mo kami, Lord, kung paano irespeto, Panginoon, ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng aming buhay, sa pamamagitan ng aming puso. So nawa po ang bawat isa, let us respect the presence of the Holy Spirit always. Siguro kung gusto nating magkwentuhan, after na. Ayan, so I'm gonna give 3 points po. Anong oras na ba? Ayan, very short lang po. So, ang sabi is, through Jesus, therefore let us offer to God a sacrifice of praise, the fruit of the lips that profess His name. So, I'm gonna give 3 points po, very short lang. Number 1 is offer a sacrifice of praise in times of victory. Mag-offer daw po tayo ng sacrifice of praise sa panahon na tayo ay nagtagumpay, sa panahon na tayo ay pinagpalaan ng Diyos, when God blesses us, when God protects us, when God answers our prayer, can we offer a praise with joy sa Lord? Mag-offer tayo ng sacrifice of praise na may kasamang kagalakan. Ang sabi po sa Psalms 150 verse 1 to 5, ang sabi, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heaven. Siguro mas maganda sa Tagalog. Pero kanta po yan, di ba? Praise Him in His awesome power. Anong kasunod po? Praise Him the whole word, praise Him. From the rising of the sun. Sa Tagalog po, basahin natin. Sorry po, nagpapaalis lang ng kaba. Ang sabi dyan, Psalms 150 verse 1, purihin ang Panginoon. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang templo. Purihin niyo siya sa langit, ang kanyang matibay na tirahan. Verse 2, purihin niyo siya dahil sa kanyang dakilang mga ginagawa. Purihin niyo siya dahil sa kanyang kapangyarihang walang kapantay. Verse 3, purihin niyo siya sa pamamagitan ng pagpapatunog ng mga trompeta. Diba? Hindi natin kailangang manahimik. Hindi maingay ang mga Pentecostal. We are Pentecostal. So ang sabi po dito, purihin niyo siya sa pamamagitan ng pagpapatunog ng mga trompeta. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga alpa at lira. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga tamburin, yung mga ginagawa ng tamburiner natin, at mga sayaw. Purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga instrumentong may kwerdas at plauta. Verse 5, purihin niyo siya sa pamamagitan ng mga matutunog na pompyang.
Ayan po. This verse po is calling for universal worship po. Para po sa universal worship, pag sinabing universal worship, hindi lamang sa mga tao, kundi lahat ng nilikhaan ng Diyos na may hininga. Excuse me po. Nakita niyo po ang mga ibon, sa umaga pa lang very na sila, maingay na sila, nagpupuri na sila sa Diyos. So, yung verse po na yan hindi para lamang sa mga tao, kundi sa lahat ng nilikha ng Diyos, sa mga puno, sa mga ibon, lahat ng nilikha ng Diyos sa langit at sa lupa. Ayan, napakaraming kabutihan ng Diyos na ibinigay sa atin, na pinagtagumpay niya sa tayo. Napakaraming kabutihan ng Diyos na dapat nating i-celebrate. Kaya nga, di ba ang sabi, offer a sacrifice of praise in times of victory. So naniniwala po ba kayo? Ipasok po natin sa isipan natin. Ngayon, mag-pause po tayo. Gaano po karami yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin para hindi natin maitaas yung mga kamay natin, para hindi natin magawang sumamba. Yung katagumpayan, wag muna yung trials. Gaano karami? Mabibilang po ba sa kamay natin? Simula nung tinanggap natin ng Diyos, actually kahit nung hindi pa natin tinatanggap ang Diyos, napakabuti na niya sa atin. Pero nung tinanggap na natin ng Diyos, mas lalong mabuti siya sa atin. Alam niyo po kung bakit? Yung mga problema hindi naman nawawala eh. Pero yung kapayapaan na meron ka, kahit may problema ka, kasama mo ang Diyos, malalampasan mo siya. 'Di ba? Napakaraming kabutihan ng Diyos para hindi natin siya purihin. Kailangan purihin natin patuloy ang Diyos. Sabihin natin, Lord, you are great. You delight in your people. You are wonderful. You are glorious. You are great. Napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo, aming Diyos. Alam niyo po, let us magnify the name of the Lord sa kwartong ito. Lagi nating purihin ang Diyos, lagi natin siyang sambahin, lagi natin, God is magnificent, He is glorious, He is matchless, and napakabuti niya sa ating mga buhay. Kaya dapat lang lagi tayong mag-celebrate. I-celebrate natin yung katagumpayang binigay sa atin ng Lord. At alam ko po, hindi naman laging celebration, hindi naman laging may victory. And then, part po nun is number 2, offer sacrifice of praise in times of adversities. Or offer a sacrifice of praise in times of tribulation. So wala pa naman tayo sa tribulation. Pero nandun tayo sa adversities. Adversities kasi, trials, storms, problema sa financial, health issues, problema sa trabaho, that's adversities, that's storm. Pero wala pa tayo dun sa panahon ng tribulation. Pero siguro merong mga nakaranas na ng ganun. Pero sabi nga, offer a sacrifice of praise to God kahit nakakaranas tayo ng problema, ng trials. Kasi alam niyo po, ang trials, ang storm, dumadaan po yan. Dumadaan sa bansang Pilipinas. Even sa bahay natin, dumadaan ang trials, ang storm. Maglalandfall yan sa bahay natin. Makakaranas at makakaranas tayo ng iba't ibang klase ng problema. Merong iba nakakayanan nila, meron namang hindi. Pero salamat sa mga nandirito sa loob ng simbahan na nakakayanan natin lahat yan dahil kasama natin ng Diyos. Alam niyo po, meron 2 characters sa Bible na nakalanas po ng tribulation. Masasabi nating severe tribulation. One example po sa Bible is si Paul and Silas. Si Paul and Silas po, they were beaten and thrown away to prison. Dahil sa paglilingkod nila sa Diyos, ay nakulong sila. They were falsely accused. They were stripped and severely flogged. Imagine niyo po, strip ibig sabihin, hinubaran ka. Hindi naman yung naked, hinubaran ka, pinahiya ka sa kalsada. And then, nakaranas sila na severely flogged. Alam niyo po yung napanood niyo sa Passion of Christ na yung pinapalo ng leather. So, na-experience po yun ni Paul and Silas dahil po sa pagpapalayas nila ng masamang espiritu dun sa batang babae na ginagamit para pagkakitaan ng panahon nila. And habang nakakulong po sila, yung feet nila is nakakadena.
Hindi lang basta siya nakakadena. Pagkapag-aralan po natin, dalawang paa nakakadena at nakabuka siya. Na hindi mo siya magalaw, na magkakaroon ka na ng magkakramp na yung paa mo. And sabi dito, they were placed in the inner prison, the darkest part. The darkest part. They were in pain, wounded, and chained, but at midnight, they chose to offer a sacrifice of praise to God. Makibukas po tayo sa Acts chapter 16, verse 25. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Ang sabi po diyan, their praise invited God's power. Sa lahat ng na-experience nila, habang nasa kulungan sila, na maaaring nilalamig na sila, nakahubad sila, giniginaw sila, hindi na nila magalaw yung mga kamay niya, ang ginagawa na lang nila huminga at makapagsalita. Pero imagine, they experienced yung ganong klase ng tribulation, pero mas pinili nila na to offer a sacrifice of praise. Hindi lamang praise, hindi lamang basta praise. They offer the sacrifice of praise. Kasi pwede ka namang mag-offer ng praise sa mga tao, pupurihin ka ng mga tao, pero iba pa rin you offer the sacrifice of praise. Ayan, ang sabi po dito, their praise invited God's power. God responded with a powerful earthquake that opened doors and broke their chains. Their faith and sacrifice of praise led to the salvation of jailer and his household. Alam niyo po yung pagpupuri nila, pagsamba nila, paghahandog nila ng papuri sa ating Diyos na buhay, hindi lamang nakalagan yung kadena nila, kundi ginamit din yun para magkaroon ng evangelism. Imagine po nasa pamamagitan ng himalang ginawa ng Diyos, yung bantay sa kulungan at ang kanyang buong pamilya nagkaroon pa ng salvation dahil dun sa inoffer nilang sacrifice of praise sa kabila ng naranasan nilang tribulation. And another example po sa Bible is si Job. Si Job po experienced severe tribulation. Kasi po si Job po nawala po siya ng mga ari-arian. Lost possession, lost children, sickness, nagkaroon siya ng mga bukol sa katawan, abandonment, and silence from God. Alam niyo po si Job habang nararanasan niya yun, hindi rin niya nai-experience yung presensya ng Diyos. Pero ano po yung sacrifice of praise na ginawa ni Job? Hindi siya kumanta sa Lord, katulad ng ginawa ni Paul and Silas. Hindi siya nagbigay ng seremonya. Ano po ang ginawa ni Job? Ang ginawa po niya, yumuko po siya. At ang sabi po sa Job, chapter 1, verse 21. Ang sabi po ni Job, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Tayo po, pag nakakaranas tayo ng mga adversities, mga trials, mga storm, paano po natin pinapapurihan ng Diyos? Sinisisi po ba natin ng Diyos na bakit nangyari sa atin to? Naglilingkod naman tayo, tapat naman tayo. Kasi po si Job, ang daming nawala sa kanya, pero mas pinili po niya na to worship the Lord. Naalala ko po dun sa Barangay Pitogo, sa tapat mo nun may palengke. And then sa taas doon mayroong Christian church. Napanood ko siya, hindi ko alam kung sa TV Patrol. Tapos nasunog yung second floor nung palengke. Christian church. And then dahil nasunog, namatay yung nanay, hindi ko alam kung pastor yung nakatira doon, namatay yung nanay niya, na-suffocate yata. Saka anak. Alam niyo po, pinakita sa TV, pinupuri niya ang Lord. Sabi niya, praise the Lord, glory to God. Imagine, namatay yung nanay niya, namatay yung anak niya, tapos nawala yung buong simbahan. Alam ko, born again church yun. Pero alam niyo po ang lumabas sa kanyang bibig? Pinupuri pa rin niya ang Diyos. Pinupuri pa rin niya, sinasamba pa rin niya ang Diyos. Tayo po mga kapatid, wag po nating ipagkait sa Lord yung mga papurit pagsamba natin.
nakakaranas ka man ng katagumpayan o kalungkutan, inaanyayahan ko po yung worship team. Nararanasan naman po natin yung mga katagumpayan, kalungkutan, pero patuloy po tayo mag-offer ng sacrifice of praise para sa Lord. At nawa po laging yung lalabas sa ating bibig is declaring po yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ayan, number 3 po. Ang pagbibigay po ng paghahandog, patuloy na pagpupuri, sakripisyo sa ating Diyos, hindi lamang po sa panahon ng happiness or sadness, it is daily po. Daily po. Ang gusto po ng Lord is daily. Sa book of Number po, sa verse 28 yata yon, nagbibigay sila ng daily offering para sa Lord. Nag-o-offer sila. Ang sabi po sa Psalms 92 verse 1 to 2, ayan. For the Sabbath, it is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High. Verse 2. To proclaim your love in the morning and your faithfulness at night. Mga kapatid, lagi po tayo mag-offer ng sacrifice of praise sa Lord. Hindi lamang po sa panahon na nakakaranas tayo ng pagpapala. Kasi alam niyo po, madaling magpuri sa Diyos pag puno ng pagpapala eh. Minsan nga, sa sobrang puno ng pagpapala, nalilimutan na natin siyang purihin eh. Pero ang Diyos, di ba mabuti, patuloy pa rin tayong pinagpapala, patuloy pa rin tayong minamahal. Hinihintay lang na lumapit tayo. And alam ko po, ang bawat isa dito, nakakaranas tayo ng mga trials, adversities, storm, iba't ibang klaseng problema, pero pinili nyo pa rin mag-offer ng buhay nyo, ng sacrifice of praise, para sa Lord. At alam ko po na ang mga lumalabas sa ating mga bibig ay nagmumula sa ating puso. At alam ko po na yung mula sa ating puso, ang gusto lamang natin ay purihin ng ating Diyos. At nawa po sa ating mga buhay, patuloy po tayong maglingkod sa Diyos. Patuloy natin siyang sambahin, patuloy natin siyang purihin. Minsan mahirap magtaas ng kamay kapag kumakanta ka tapos parang ang bigat ng damdamin mo kasi puno tayo ng problema. Na-experience ko po 'yan. Hindi kami very vocal sa pinagdaraanan namin. Pero na-experience ko po na tinatamad ako mag-pray. Pero the moment na wala kang ganang mag-pray ka pa rin. The moment na hindi mo nararamdaman yung presensya ng Lord, mag-pray ka pa rin. Lumuhod ka pa rin, ialay mo pa rin yung buhay mo sa Lord. Kasi it is our responsibility to praise God, to worship the Lord, to offer a sacrifice to the Lord. Kasi nilikha niya tayo eh. Hindi naman niya tayo nilikha para magpasarap sa mundo. Nilikha niya tayo para sambahin siya. Kaya tayo nandirito sa mundong ito to worship the Lord. Alam niyo po, ano lang tayo dito, dadaan lang tayo sa mundong ito. Para lang tayong tent, titiklop din tayo pagdating ng araw. Para lang tayong hamog na mawawala din tayo. So, ang mai-offer natin sa Lord is habang nandito tayo sa lupa, let us offer our life to the Lord. Yung totoong pagsamba, yung totoong ang lumalabas sa ating bibig, hindi lamang dahil maganda yung kanta, kundi dapat nagmumula sa puso natin. Na-experience niyo po yung pagkilos ng banal na spirito. Sabi ko, Lord, naiiyak ba ako pagka kumakanta ako dahil may problema ako? Sabi ko, Lord, hindi. Mahal kita eh. Every time na nagpe-pray ako sa'yo, hinihingi ko, Lord, patuloy mo akong bigyan ng focus. Kasi pag hindi ako focus sa'yo, hindi ako makakapaglingkod sa'yo. Kasi maraming struggle, maraming distraction. So Lord, sabi ko, give me focus. Di ba sinabi ng Lord sa Hebrew 12:2? Tama ba? Hebrew 12:2. Ang sabi, focus. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Let us fix our eyes only on Jesus. Kasi si Jesus po, ang sabi po sa Hebrew chapter 13, verse 8, na si Jesus po, through Jesus, sabi si Jesus po is the same yesterday, today, and forever. Kung ano po yung ginawa ni Jesus nung panahon na nabubuhay pa siya sa lupa, kung nagpagaling siya,
Nagpagaling siya ng mga may sakit. Ano pa yung mga miracle na ginawaan ng Lord? Lumakad siya sa tubig, yung mga inaagasan ng dugo, pinagaling niya, pinagpala niya, bumuhay siya ng patay. Si Jesus, He's still the same today. Kaya niya tayong pagpalain lahat.